na-celebrate karon sa atong Men's Month, no? Pili nyo, karong panahon na in this era of human civilization, more and more sectors are empowered. No, karong panahon na na-empower. Sa unang panahon sa atong mga sa unang panahon sa unang panahon si Jesucristo dito sa Roma, dito sa ibang lugar, mga lalaki ang hawak, di ba may mandali ba? Di ba? Mga king. Sa unang panahon nila ni Henry, kasi sa kalalakihan daw, nagagamay kay taghan ang trabaho at tayo sa mga kababaihan. Even becoming president or prime minister, no? Empowered na din ang kababaihan. Ikaduha, bisag mga bata, karong panahon na, empowered na din ang mga bata. Karong panahon na sa eskwelahan, hindi ka basta-basta makabunal sa bata. Di ba? Bisag ng mga eskwelahan, ang bata mo, luk-luk lang na gurita rin mo, mabula ka lang ng kamot, demanda na child abuse. Mga senior citizens, mga obra sector. So, that means, at this point in time, sectoral ang empowerment sa atong community, sa atong katilipan. Hindi na para sa unang generalize. And that's the reason why I believe kita ang mga kalalakihan, ang original na empowered, ang original na na-empower kay siguro sa ito nakatunan, ang lalaki na may unang ihimos Ginoo. Kunya, nakuha ko, nandiyan ko, no? Mama na nagitugdo sa ako sa inyo, mama na nagitugdo. Na, nini panahon karon sa sibilisasyon, kung sa kadakhan ng population sa kalikutan, mura pabot na taong 7.5 billion ka mga tao. No? Kita po mga kalalakihan. Kinahanglan, patuloy ang atong upgrading sa atong kakayahan. Di pwede na stagnant, di pwede na permanente lang. Kay kung mag-permanente lang ka, maaksan dito sa ubang sektor. Kasi maaksan sa mga senior citizens o labi na mga kababaihan. Kaya mga kababaihan, sige din sila o empower sila mag-ulit. Although, doon ay mga trabaho na di kaya sa babae. Napoy, trabaho na ito kaya sa lalaki. Diba? So, siguro ituloy ko na sa Ginoo. But on our part, bilang mga kalalakihan, kinakailangan siguro na i-review na ito kung sa ba itong mga kinahanglan na para ma-strengthen, malikpon ang atong sektor ng mga kalalakihan. And one of that is this pagbuo, the congregation of the organization of men. Na pagtapos pinang aron istoryahan kung sa pa yung mga gimbuhaton aron nakatapat kita sa nation building, hindi lang sa Jensen, kundi sa Tibuo, Pilipinas. Sa unang panahon, willing naman din ang mga association, organization. Kung isa pa sa reklamo ni Ana, actually sa unang panahon, ngayon pa po, ano ko lang may men's organization? Kung ako nalipay kung namugna ng men's organization, para doon na po tayo venue, napot tayo lugar na maka-istorya ka, maka-binisaya ka kabildo. We will be able to rush into and discuss things that are favorable sa law na to, sa pagtubo na to sa itong personalidad bilang mga haligi ng tahanan. Di mo maganda ang kasagaran. Ang lalaki daw, ang haligi ng tahanan. Ang babae, ang ilaw ng tahanan. Di ba? Ano na? Ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Ang tatay, ang haligi ng tahanan. Ang nanay, ang tagdukan sa haligi. Sa mawala na kasabot. Bago kasabot ito si tagdukan. Ha? Sige na lang.
wala na lang kaso. Basta ako na magpasabot na kita ba nalalakihan, hindi dapat din na magpaulahin. Kaya sa akin, tungkol sa empowerment na ginata sa ato sa unang panahon, we tend to be passive. Kita ba, halapin na lang, sige lang. Sige lang na istorya, sige na lang. Sige lang. Antod, kita kakao, may balaan na lang nato na wala na tayo power. Kini ang kumpi na karoon. Ang panakit, tanabuso, diskriminasyon o danon, tanaw na po, hindi man lang kita o hindi man lang mga babae. Anak siguro, no? Kani nga pagpanakit, o hindi man masakitan ng lalaki, babae, bata, gulang, abuso, o ginagawa, diskriminasyon. Doon lang yung diskriminasyon. Eh doon lang yung mga opisina o kumpanya na di manawat o lalaki. May mga kumpanya, di ba? Na gusto nila babae na ang gawa ko, kaya ang babae naman bilig-ligul. Ang mga lalaki ligul kung ayaw. Nagagrasod. Unya, kung sweldo, mahukom, ikaw man, hindi trabaho. Bato-bato sa langit, ang tamaan, aragoy. O may babae ka, kay usala excuse na waiting lang lang. But of course, kung imo tanaw ni mga diskriminasyon na sa atong gender. So dapat lang undangan ang panakit, ang abuso o diskriminasyon dapat pantay-pantay. Itang tanan, babae man o lalaki. Kung sa karong panahon sa selebrasyon sa Men's Month, ginawag ako ang talagang lalakihan, siguro, hindi mo na ito kung ang kita mismo, matubay pa sa lakin. Kumusta na kaya? Macho boy. Ngayon ba niya, macho lang, wala din yan. Dito naman sige kahanan sa langit. Hindi na nauso ka ron. Kinanglan, manikawang na para mamingpay na ito ang atong kapasidad na mahimang sa productive citizen of this republic o sa atong siyudad. So kaninyo kanan, mga kalalakihan, congratulations. Kung gusto ko na congratulations ang Presidente, si Kagawad Ayung Atsaron, sa atong main organization sa city, mga opisyal, o sa opisyal sa lain-lain barangay, no? Kaya balong ko, kadaghanan sa mga lalaki na sa trabaho. Nagabi ganit dito ko sa Thanksgiving party ni Father Roger Castellano sa Barangay Kalumpang. Out of 74 GKK President, duha lang ako ang lalaki. 72 mga babae. Pag-istorya ko, ayun pa, saan naman ang mga lalaki? Nalupigan naman sa mga babae. Napod pa sa mga babae, ang ilang ko ng mga bana, tuwas na naul, nang inabuhin ng trabaho, o na sila lang daw ang ipili ng Presidente sa GTK. Noon, may rason siya. Pero, usahay man doon, ang mga lalaki, kung may activity, na sa doctrine. Dili mo ang pinapin. At ito lang sa doctrine. Sige istorya, sige tagal. Istorya sila ng mga kaagi, ng mga uwiyan, sa niya. Ang mga babae, mga istorya, sige, hindi mo activity. Ang mga lalaki, sige nagtutlo, sige nag-order. Siguro bintiro na ito na. Kitang tanan, doon ay function na binatang sa Ginoo. Babae man o lalaki. So during Christmas month, siguro ako ng estudyuhan na how to help us sa katabangan ka para naging more active kita sa tanang endeavor, activities, be it in the private or in the government sector. So kayo na congratulations, Maya Hapon.